Kabanata 871. Tumingin sa gilid si Barbara bago ibinalik ang tingin sa labas ng bintana. Ano ang sasabihin mo sa akin noon? Noon lang naalala ni Helios ang tanong na gusto niyang itanong bago siya na-interrupt nito. Tungkol dyan, ang gusto kong itanong ay kung bakit. Bakit mo ginawa iyon kagabi? Hindi niya alam kung paano sasabihin ang tanong niya. Hindi siya naiinis sa halik kagabi. Kaya lang may kakaibang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Napadiin ang labi ni Barbara at natahimik ng matagal. Mahigpit niyang hinawakan ang tasa at nagtanong, gusto mo bang marinig ang katotohanan? Tumingin siya sa kanya. Huminga ng malalim si Barbara at sinubukang itago ang kanyang kahihiyan sa pamamagitan ng pagngiti. Nadala ako ng aking emosyon kagabi, at nawala ako. Siyempre, kung nagdulot ito sa iyo ng anumang problema, maaari tayong magpanggap na hindi ito nangyari. Nang marinig ni Maisie ang sinabi ni Barbara ay kumunat ang noo niya. She was so bold last night, but she chickened out today. Naglagay si Nolan ng isang piraso ng karne sa bibig ni Maisie at sinabing, mukhang nanalo ako. Huwag mong bilangin ang iyong mga manok bago mapisa, sagot ni Maisie. Sino ang nakakaalam? Malay mo may pagbabalik pa. Nakipagpustahan siya kay Nolan kagabi. Kung makakapasok si Helios sa isang relasyon, kailangan siyang bigyan ni Nolan ng 15 milyon na bituin, at kailangan niyang alamin kung paano niya ito dapat ibigay sa kanya. Hindi napigilan ni Nolan ang sarili at muling tumawa. Kung pareho silang nagsimula ng isang relasyon, ipapadala mo pa rin ba kami ni Helios? Ibinalik ni Maisie ang isang piraso ng karne sa bibig ni Nolan at sumagot, hindi ito makakaapekto sa relasyon namin ni Barbara kahit na ipadala ko kayo ni Helios. Natigilan si Nolan. Kasabay nito, bahagyang kumunat ang noo ni Helios matapos marinig ang sinabi ni Barbara. Bahagyan niyang ibinuka ang kanyang mga labi at nagtanong, talaga? Dapat ba tayong magpanggap na hindi nangyari? Natigilan si Barbara, at napaisip kung may nasabi ba siyang mali. Kung maaari kang magpanggap na walang nangyari, sabat ni Helios, ang kanyang tingin ay nakatuon sa blanket na asul sa di kalayuan, bakit hindi mo muna ako isaalang-alang? Walang sinabi si Barbara. Binawi niya ang tingin at umupo ng tuwid, naging mabagsik ang mukha. Wala na ang maamong Helios. At least hindi ko gusto na tretuhin akong tanga. Trinato na parang tanga. Halos mapatalon si Barbara at sumigaw, hindi kita tinatreto na parang tanga. Hindi siya nag-effort na ibaba ang boses, at lahat ng tao sa kafe, pati na si Maisie, ay sabay-sabay na napalingon sa kanya. Ang mga bisitang nasa kafe ay pawang ang mga dumalo sa piging ng kaarawan kagabi, at natural, lahat sila ay kilala si Helios, kaya't sila ay nabigla at hindi makapaniwala na ang isang babae ay, paglalaroan, si Helios. Hindi ito katulad ng iniisip ninyo. Ikinaway ni Barbara ang kanyang kamay, at pagkatapos ay hininaan niya ang kanyang boses para ipaliwanag kay Helios, Mr. Boucher, hindi kita tinatreto na parang tanga. Oo, kasalanan ko kagabi. Nagkaroon ako ng masamang intensyon noong una, at dapat ay nagpigil ako. Puff! Tinakpan ni Maisie ang kanyang bibig at nahulog sa mga bisig ni Nolan nang marinig niya kung paano ipinaliwanag ni Barbara ang kanyang sarili. Pinaikit ni Helios ang kanyang mga mata ngunit hindi kumibo at hinintay na matapos ni Barbara ang kanyang pangungusap. Ikaw ang unang lumapit sa akin, Mr. Boucher. Akala ko lasing ka na at hindi mo na maaalala, kaya, pinagbigyan ko na lang ang pagnanasa ko. Pagkatapos niyang magsalita ay naglabas siya ng pilit ng ngiti sa kanya. Ibinaba ni Helios ang kanyang mga mata at sumagot, okay. Sige, napatulala si Barbara. Marami siyang sinabi, at ang sagot niya ay, okay, lang. Tulad ng, inaasahan, masyado akong agresibo, at sa tingin niya ay kalad ka rin akong babae. Pagkatapos ng lahat, si Helios ay hindi kailanman umibig sa sinuman. Wala man lang siyang iskandalo sa sinumang babae sa buong career niya. Kung alam ng kanyang mga tagahanga na hinalikan siya nito, kumpiyansa siya na paghihiwalay-hiwalayan siya ng mga ito. Kabanata 872. Paano nga ba aasa si Barbara na interesado rin si Helios sa kanya? Pagkaraan ng mahabang sandali, inilagay ni Helios ang tasa malapit sa kanyang mga labi at iniangat ang kanyang ulo upang tingnan siya. May balak talaga akong halikan ka kagabi. Natigilan si Barbara. Pagkatapos noon, pinilit niyang ngumiti sa kanyang mukha at sinabing, malamang lasing ka. Hindi naman, sagot ni Helios pagkaraan ng mahabang panahon, gising na gising ako noong oras na iyon. Natigilan si Barbara sa kanyang kinatatayuan. Iniisip niya kung pinaglalaroan ba siya ng utak o tenga niya.
Hindi siya lasing. Sa halip, gising na gising siya. Hindi ba ibig sabihin nito na alam niyang tinutokso ko siya sa mga salitang iyon kagabi? Habang iniisip niya ito, gusto niyang humanap ng butas at ibaon ang sarili doon. Bumalik na ang barko sa base waveport sa hapon. Bumaba si Riley at ang grupo niya mula sa barko. Ang kanyang mga allergy ay halos hamupa na, ngunit ang puffiness ng kanyang mga mata ay makikita pa rin kahit na nakamaskara. Hinubad ni Luis ang kanyang sombrero at isinuot sa kanyang ulo, na ikinagulat niya. Paglingon niya ay nakita niyang nagmamadaling naglalakad si Barbara. Nagtataka niyang tanong, bakit ang bilis maglakad ni Barbara? Si Colton at Daisy ay naglalakad sa likuran niya. Humadjajak si Colton nang marinig nila ang tanong ni Riley at sumagot, si Tita Barbara ay nahihiya. Nahihiya, saglit na nag-isip si Riley, at sa kanya lang naalala na hinalikan ni Barbara ang kanyang pinsan kagabi. Nang pumasok sa kanyang isipan ang ideyang iyon, nagsimula siyang tumingin sa paligid sa karamihan para sa kanyang pinsan. Nakita niya na hinatid ni Helios ang kanyang mga magulang sa kotse. May sinasabi siya sa mga ito bago sila pumasok sa sasakyan. Noong una, umaasa si Barbara na may magsasabay sa kanya habang pauwi na sila, ngunit tila walang dumadaan sa kanya. Pagkatapos, lumitaw ang kotse ni Helios sa tabi niya. Ibinaba niya ang bintana at sinabing, "Hop in." Natigilan siya at nag-alinlangan ng ilang segundo bago binuksan ang pinto. Laking gulat ni Riley kaya natulala siya. Kailan sila nagsimulang magkita? Lumingon si Luis para tignan siya. Sa tingin ko, it's not your business. Tama. Nakatayo na ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang balakang, itinaas niya ang kanyang baba upang tumingin sa kanya at sinabing, bakit hindi ko ito business? Ayokong ipagpatuloy ang pakikipag-uusap na ito sa iyo, sabi ni Luis habang pinapagpag ang kanyang damit. Pagkatapos noon ay ibinaba niya ang sarili habang nakataas ang kilay at ngumiti sa kanya. Kung may oras kang magmalasakit sa iba, bakit hindi magsikap sa sarili nating negosyo? Pulang-pula ang mukha niya na kahit ang maskarang suot niya ay hindi maitago na nahihiya siya ngayon. Tinalikod niya ang ulo niya. Gusto ko nang umuwi. Naguguluhang tumingin sa kanila ang dalawang bata. Biglang hinawakan ni Daisy ang kamay ni Colton at tinanong, Colton, sa tingin ko hindi na natin siya matatawag na Nainang. Tawagin natin siyang tita. Tumango si Colton na may pagsang-ayon. Lumingon siya at nakita niya si Tristan na naglalakad papunta sa kanyang mga magulang kasama si Noel Ace. Pagkatapos niyang magsabi ng kung ano-ano sa kanila, pinasunod niya si Noel Ace. Pinagmasdan ni Noel Ace ang pag-alis ni Tristan. Sa ilalim ng araw, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagkabigo. Nolly, natigilan si Noel Ace, lumingon siya at nakita si Daisy na tumatakbo palapit sa kanya, puno ng ngiti ang mukha nito. Nang makita kung gaano kagusto ni Daisy si Noel Ace, alam ni Maisie na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Hindi maiinip si Noel Ace kapag nananatili siya sa mansyon ng Goldman. Pinagkrus ni Colton ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Nakatagilid, ang ulo niya at mamulong, hindi mo na nga siya tinatawag sa buong pangalan niya. Kapatid niya ito, ngunit hindi pa siya nito tinawag na matamis na tulad ng Colty, noon. Jerking her head around, Daisy replied, pinsan natin si Nolly, kaya bakit hindi ko siya matatawagan ng ganoon? Tumayo si Colton na nakalagay ang mga braso sa kanyang balakang at kumontra, maaaring mas bata siya sa iyo. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sinabi ni Noel Ace, ipinanganak ako ng Hunyo. Natigilan si Colton. Nang makita ni Daisy ang kanyang kapatid na nagyelo sa kinauupuan, nilapitan niya ito at tinanong, Colton, hindi ba sinabi mo sa akin na si Nolly ay mas bata sa atin? Colton harumphed at inilayo ang kanyang mukha. Sa pagtingin sa kanilang tatlo, hindi maiwasan ni Daisy na maalala si Waylon, na nasa ibang bansa pa. Sa tuwing nag-aaway sina Colton at Daisy, bilang kanilang panganay na kapatid, hindi sasali si Waylon sa kanilang away, tulad ni Noel Ace ngayon. Kabanata 873. Pinabalik muna sila ni Alfred sa mansyon ng Goldman. Nang hindi pa sumasakay si Nolan sa kotse, nagtanong si Maisie, hindi ba tayo aalis? Pinulupot ni Nolan ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at mamulong sa kanyang tainga, hindi ba sinabi ko sa iyo na bibigyan kita ng mga bulaklak? Lalong naguluhan si Maisie, di ba bibigyan niya lang ako ng mga bulaklak? Bakit niya ginagawa na parang napakahiwaga? Gayunpaman, mali siya. Nang bumalik sila sa villa ng Blue Bay at tumuntong sa courtyard natigilan siya sa kamanghamanghang tanawin sa harap ng kanyang mga mata. May mga asul na rosas sa lahat ng dako, pinupuno ang courtyard hanggang sa brim.
Ang mga asul na rosas at ang apoy pulang mga bulaklak na nakasabit sa puno ay nagugat sa isa't isa ng maganda sa ilalim ng halaman at asul na kalangitan at puting ulap. Sa sobrang pagkatulala ni Maisie ay nakalimutan niyang takpan ang kanyang bibig. Ang sorpresa ay dumating din bigla. Niyakap siya ni Nolan mula sa kanyang likuran at ipinatong ang kanyang baba sa kanyang balikat. Hininaan niya ang kanyang boses at nagtanong, nagustuhan mo ba? Papaano mo nagawa iyon? Ang mga asul na rosas ay genetically modified na mga rosas. Ito ay ipinasok ng isang sequence ng mga gene mula sa tricolored hoary stalks na nagpasigla sa paggawa ng mga asul na pigment. Iyon ang dahilan kung bakit ang rosas ay kulay asul. Gayunpaman, ang mga asul na rosas ay hindi namumulaklak sa oras na ito ng taon. Akala niya noong una ay peke ang mga ito, ngunit ang mahinang halimuyak ng bulaklak ay nagsasabi sa kanya na ito ang tunay na pakikitungo. Napangiti si Nolan. Well, lahat ay posible kung mayroon kang pera. Natigilan si Maisie. Tama si Nolan. Lahat ay magiging posible hanggat may pera ang isa. Marahan niyang hinaplos ang ulo nito at nagpatuloy. Kukuha ako ng ilang bihasang hardinero na mag-aalaga sa hardin. Kung mayroon kang anumang nais na itanim sa ibang pagkakataon, maaari mong ipaalam sa kanila. Tumalikod si Maisie, akap sa kanya, at ipinulupot ang mga braso sa leeg nito. May ngiti sa kanyang mga mata habang sinasabi niya, pwede ba akong magtanim ng gulay o prutas? Sandaling natigilan si Nolan. Isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang mga mata nang sabihin niya, oo naman. Maaari mong palagwin ang anumang gusto mo. Ang asawa ni Mr. Goldman ay labis na nag-book ng cruise ship upang ipagdiwang ang kaarawan ni Mr. Goldman, pati na rin ang mag-propose sa kanya sa eksena. Para lang silang hari at reyna sa fairy tale, komento ng netizens. Ang balita ay kumalat sa internet, at nakakuha ito ng higit na atensyon kaysa sa isang sikat na artista. Ito ang naging pinakamainit na paksa sa Google Trends. Nalampasan pa nito ang iskandalo, sa pagitan ni Helios at Barbara, na itinulak ang kanilang paksa sa No. 10. Unti-unting dumilim ang mukha ni Maisie habang binabasa ang balita sa pahayagan. Kahit na siya ay naninirahan sa Butchers dahil siya ay buntis, walang sinuman sa kanila ang nagtrato sa kanya na parang sa kanila. Tumanggi si Francisco na bumalik, at kahit ang mga kasambahay ay tumingin sa kanya. Gusto niya ng proposal at kasal din. Gayunpaman, ang kanyang kasal ay ipinagpaliban sa susunod na taon. Gusto din ni Elder Master Boucher na panatilihing mababa ang profile nila. Hindi pa nila ibinalita sa publiko ang engagement, at wala pa siyang singsing. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na maaari niyang paikutan ng Butcher sa paligid ng kanyang mga daliri kasama ang sanggol, ngunit tila sa kanya na siya ay mali. Biglang nag-message si Katrina sa kanya at sinabing isang araw na lang ang natitira sa kanya. Nang makita ni Maisie ang mensahe, inihagis niya ang telepono sa kama. $8 million. Saan ako kukuha ng $8 million? Biglang may pumasok sa isip niya. Ay oo, hindi ba't ang ama ni Francisco ay may singsing sa kasal na nagkakahalaga ng higit sa $3 million. Hiniling ni Katrina kay Maisie na gumawa ng kopya ng kasal para sa kanya noon. Bihira siyang magsuot ng singsing pagkatapos niyang makipaghiwalay sa kanyang asawa. At saka, pagkatapos niyang manirahan sa Butchers, napansin niyang tumanggi si Eugene na hawakan ng mga katulong ang drawer sa study room nito. Sinabi niya sa kanila na mayroong isang bagay na napakahalaga sa kanya doon, at kailangan nilang tanggapin ang mga kahihinatnan kung ito ay mawala. Naisip ni Maisie na malamang ay naroon ang singsing. Maaari kong hilingin kay Katrina na kunin ang peking singsing pagkatapos kong ibigay sa kanya ang pera. Pagkatapos, ibabalik ko ang peking singsing sa drawer, at walang mapapansin si Eugene. Nang walang nanonood sa hapon, sumilip si Maisie sa study room at nagsimulang maghanap ng singsing. Gaya ng inaasahan niya, nakita niya ito sa drawer. Kabanata 874. Binuksan ni Maisie ang box na naglalaman ng singsing at kinuha ang anti-gang wedding ring. Gayunpaman, hindi niya alam na ang kamera sa sulok ay nagpapalabas ng pulang ilaw nang lumabas siya ng study room. Lumabas si Maisie sakay ng kotse niya. Nakipag-ugnayan siya kay Katrina, at pareho silang nagkita sa isang coffee shop. Nauna siyang dumating, at pagkatapos ay dumating si Katrina. Talagang nagulat ako na nakuha mo ang pera sa lalong madaling panahon, Miss Hannigan. Inilapag ni Maisie ang kanyang pitaka sa mesa at walang pakialam na sinabi, sa halip na $8 million na cash, ipagpapalit ko sa isang bagay na nagkakahalaga ng higit sa $3 million. Kumunat ang noo ni Katrina. Ano ang bagay na gusto mong ipagpalit?
Nang makita niyang hinugot ni Maisie ang singsing na iyon, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Inilagay ni Maisie ang singsing sa kanyang harapan, at kinalma ni Katrina ang sarili. Tinanong niya, paano mo nakuha ang singsing? Well, ako ang future daughter-in-law ng Butchers. Naghiwalay na ang mga biyenan ko kaya kinuha ko na lang kay Francisco ang singsing. Sige, putulin na natin ang kalokohan. Gusto mo bang kunin o hindi? Nagkunwari siyang naiinip upang itago ang kanyang pagkakasala. Palitan para saan? Tanong ulit ni Katrina. Tumingin si Maisie sa singsing at sinabing, kinuha ni Francisco ang singsing para sa akin sa likod ng kanyang ama. Hindi mo naman aasahang babalik ako ng walang dala, di ba? Wala ka bang perpektong replika ng singsing na ito? Naunawaan na ngayon ni Katrina ang nais niyang sabihin. Ngumiti siya at nagtanong, sigurado ka bang ibinigay sa iyo ni Francisco ang singsing na ito? Anong gusto mong sabihin, Katrina? Sinusubukan mo bang ipahiwatig na ninakaw ko ito? Sagot ni Maisie na halos tumambad sa sarili. Pagkatapos ay sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Dapat nagdelusyon ka. Paano ko makukuha ang singsing kung hindi si Francisco mismo ang nagbigay nito sa akin? Napatingin sa kanya si Katrina saglit at ibinalik sa kanya ang singsing. Gusto ko ng $8 million na cash. Hindi ko tinatanggap ang ibang bagay bilang kapalit. Katrina, kung kukunin mo ang singsing na ito at ibebenta, maaari kang makakuha ng higit sa $8 million. Idiniin ni Maisie ang mga salita sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Tumayo si Katrina at natigilan si Maisie. Ibinagsak niya ang kanyang mga kamay sa mesa at tumingin sa kanya pababa. Miss Hannigan, niloloko mo ba ako? Alam mo ba na ang singsing na ito ay isang pandaigdigang limitadong edisyon, ang isa lamang sa uri nito? Natigilan si Maisie at hindi makapagsalita. May sarkastikong pahiwatig na humihila sa gilid ng mga mata ni Katrina habang patuloy ito. Bumalik ka at magbasa ng libro. Huwag kang lalabas at ipahiya ang iyong sarili sa walang laman na ulo mo. Alam ng lahat sa Baseburg na binili ni Eugene ang singsing na ito sa isang auction noong taong iyon, at gusto mong ibenta ko ito. Ano ako, bobo? Tiyak na malalaman ito ni Eugene kapag dinala niya ang singsing sa isang tindahan ng alahas o isang auction house. Hindi siya tanga, kahit na siya ang naging lover ni Eugene, sa nakaraan, hindi siya tanga at hinding-hindi mahuhulog sa bitag na itinakda ng isang batang babae na, ikaw. Sa sobrang galit ni Maisie ay wala siyang masabi ngayon. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na tiyak na gusto ni Katrina ang singsing dahil ito ay mahal. Hindi niya alam na ang singsing ay isang limitadong edisyon. Bibigyan pa kita ng isang araw, Maisie. Gusto ko ng pera. Huwag mo nang bigyan pa ako ng mga shit na ito. Umalis si Katrina sa coffee shop nang hindi lumilingon, naiwan si Maisie na mag-isa sa kanyang upuan, namumutla at namumula ang mukha. Sa Seoul, humingi ulit ng leave si Uncle Kennedy. Tanong ni Maisie habang nakatingin kay Lucy, isang babaeng empleyado ng kanyang kumpanya. Si Lucy ang katulong ni Kennedy, at siya ang nag-asikaso sa lahat kapag wala si Kennedy. Napangiti si Lucy sa pagkapahiya at sinabing, si Mr. Kennedy ay medyo abala kamakailan. Nakapatong ang kanyang baba sa kanyang kamay, nagtanong si Maisie, nasabi na ba niya sa iyo kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan? Saglit na nag-isip si Lucy at umiling. Gayunpaman, tila may naalala siya at sinabing, oye, madalas kong nakikita si Mr. Kennedy na palihim na lumabas ng opisina at tumawag sa ibang lugar. Ilang beses ko siyang nabangga, at mukha siyang maamo kapag kausap niya. Hindi kaya nakipagkita si Mr. Kennedy sa isang babae at hindi niya sinabi sa atin ang tungkol dito. Si Kennedy ay 48 taong gulang sa taong ito, at alam ng lahat sa kumpanya na hindi pa siya kasal. Matapos pakinggan ang haka-haka ni Lucy, nagsimula na ring maghinala si Maisie. Pagkatapos ng lahat, si Kennedy ay bihirang mag-leave of absence at mawala sa nakaraan. Kabanata 875. Tila kay Maisie na kailangan niyang pumunta sa bahay ni Kennedy at suriin ito mismo. Sa Boucher Manor, nang bumalik si Maisie sa Boucher Manor at nakita niya si Eugene na nakaupo sa sala. Natigilan siya, at basang-basa ang sando niya dahil sa malamig niyang pawis. Pinilit niyang kumalma at binati siya, Mr. Boucher, anong ginagawa mo dito? Si Eugene ay humihigop sa kanyang kape. Hindi man siya kontento sa pagiging manugang niya kay Maisie, buntis naman ito sa apo, kaya wala siyang ibang choice kundi tanggapin ito. Hindi ka dapat lumalabas ng madalas dahil buntis ka. Hihilingin ko kay Francisco na dalhin ka para sa maternity check-up sa loob ng ilang araw.
Tila kay Maisie ay hindi niya alam na kinuha niya ang singsing. Nakahinga siya ng maluwag at nakangiting tumango. Okay, Mr. Boucher, babalik muna ako sa kwarto ko. Pagkatapos nun, umakyat na siya. Ibinaba ni Eugene ang kanyang ulo at tumingin sa mga ripples sa kanyang kape na may malungkot na mukha. Noong buntis si Samantha, siya mismo ang nagsasama sa kanya para sa maternity check-up. Sumilip si Maisie sa study room pagkatapos umakyat at ibinalik ang singsing sa kahon. Paglabas niya ng study room, nakita niyang nakatayo sa pintuan si Francisco at nakatingin sa kanya. Natigilan siya. Tiningnan siya ni Francisco ng walang ekspresyon at nagdududang nagtanong, ano ang ginagawa mo sa study room ng aking ama? Bahagyang namutla ang mukha ni Maisie. Pinilit niyang pakalmeyan ang sarili at napakagatlabi. Ako, gusto kong makita kung may mga libro ba akong mababasa o ano. Naiinip ako minsan sa bahay. Ha, isang sarkastikong ngiti ang pinakawalan ni Francisco. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo dyan? Nagbago ang ekspresyon ni Maisie. Francisco, paano mo nasasabi sa akin iyan? Kung sa tingin mo ay may kinuha ako sa kwartong ito, magagawa mong tingnan ang katawan ko. Ibinukan niya ang kanyang mga braso upang hayaan siyang suriin ang kanyang katawan. Pagkatapos ng lahat, ibinalik na niya ang singsing, at hindi siya natakot na hayaan itong suriin pa siya. Napaatras ng isang hakbang si Francisco. Puno ng dismaya ang kanyang mga mata habang sinasabing, ayokong hawakan ka. Huwag ka nang maglakas loob na pumasok muli sa study room ng aking ama. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Natigilan si Maisie matapos marinig ang sinabi ni Francisco. Totoong hindi niya gusto si Francisco. Ang gusto lang niya ay ang maging manugang ng butchers. Gayunpaman, medyo nasaktan siya nang sabihin nitong ayaw niya itong hawakan. Ganoon ba talaga siya kasama? Hindi niya maintindihan kung paanong mapapangasawa ni Maisie ang isang maamo, gwapo, at mayamang lalaki tulad ni Nolan samantalang hindi naman siya karapat-dapat na magkaroon ng ganoong kaligayahan. Hindi niya lang matanggap, muling tumunog ang kanyang telepono, at si Katrina iyon. Paalala na naman niya at naging malungkot ang mukha ni Maisie. Nagmaneho si Maisie papunta sa bahay ni Kennedy. Bumaba siya ng sasakyan at tumingin sa nakaawang na pinto. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa looban. Naiwang bukas ang pinto ng bahay, at narinig niya ang tawa ni Kennedy mula sa loob. May girlfriend si Tito Kennedy. Kailangan ko na sigurong pumasok at makita siya. Gayunpaman, pagpasok pa lang niya sa sala ay natigilan siya. Si Kennedy ay nakasquat sa harap ng isang baby chair, nakikipaglaro sa isang sanggol. Ang sanggol sa upuan ng sanggol ay ilang buwan pa lamang. Siya ay may pasifir sa pagitan ng kanyang mga labi, at ang kanyang mga mata ay malaki at itim at puno ng tubig. Hinawakan niya ang daliri ni Kennedy gamit ang kanyang maliit na kamay at humajijek. Ibinuka ni Maisie ang kanyang bibig at nagtanong, Tito Kennedy. Napatulala si Kennedy. Inikat niya ang ulo niya at muling natigilan ng makita niya si Maisie. Ano ka ba? Tiningnan ni Maisie ang sanggol sa upuan at nagtanong, kakailan ka nagkaanak? Si Tito Kennedy ay kasal at may isang sanggol. At ilang buwan na ang sanggol. Bakit wala akong alam tungkol dito? Nang tumayo si Kennedy, umiyak ang sanggol. Hinawakan niya ang sanggol at inaliw, sige, tumigil ka na sa pag-iyak. Tignan mo, tiyahin mo, nandito siya para makita ka. Gayunpaman, ang sanggol ay umiiyak pa rin ng malakas. Umiling si Maisie at inabot ang sanggol. Tito Kennedy, hayaan mo akong hawakan siya. Kabanata 876. Ibinigay ni Kennedy sa kanya ang sanggol. Hinawakan ni Maisie ang malambot na sanggol sa kanyang mga bisig, at lamambat ang kanyang puso sa sandaling nakipag-ugnayan siya sa maliit na tao. Bahagya niyang tinapik ang kanyang likod at hinikayat, at hindi nagtagal, tumigil sa pag-iyak ang sanggol at nagsimulang ngumiti sa kanya. Natawa si Kennedy nang makita niya ang eksenang ito. Tingnan mo lang siya, tiyak na, ang mga kababaihan ay higit pa rin pagdating sa pag-aalaga ng mga bata. Ibinalik ni Maisie ang pasifir sa bibig ng sanggol, ibinaling ang kanyang ulo kay Kennedy, at nagtanong, Tito Kennedy, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ang babaeng ito, hindi ko siya anak. Mahabang kwento. Napabuntong hininga si Kennedy. Pumunta siya sa sopa, umupo, at ipinaliwanag, nakita ko ang batang ito sa ulan mga isang buwan na ang nakalipas. Nagulat si Maisie. Nakita mo siya. Tumanggaw si Kennedy. Nagkwento siya tungkol sa tag-ulan noong isang buwan, nang siya ay papunta sa isang kalapit na supermarket para sa ilang mga pangangailangan na may payong. Nang mapadaan siya sa isang eskinita sa likod, nakita niya ang isang basurang karton na nakapatong sa ilalim ng mga ambi.
Hindi niya orihinal na binalak na tingnang mabuti, ngunit narinig niya ang mahinang sigaw mula sa curtain. May naramdaman siyang mali, kaya pumunta siya sa ilalim ng ambi at binuksan ang curtain, at ito ay isang sanggol na babae. Mga 2 buwan pa lang siya nang siya ay inabandona. Not to mention na sobrang lamig noon, at wala siyang suot. Maliban sa sanggol na babae, ang kahon ay walang laman, ang kanyang balat ay naging matingkad na kulay rosas dahil sa lamig, at ang kanyang boses ay paus dahil sa sobrang pag-iyak. Hindi niya nakayanan, kaya iniuwi niya ang sanggol na babae. Pagkatapos ay dinala niya siya sa ospital para sa isang serye ng mga pagsusuri, at ang sanggol ay mabuti at malusog. Nang maglaon, nagpunta siya sa istasyon ng pulisya para sa ilang mga katanungan. Sa kasamaang palad, ang pulis ay maaari lamang magmungkahi na ampunan siya o ipadala siya sa anumang mga pasilidad sa kapakanang panlipunan para sa isang inabandonang sanggol na walang pamilya o pagkakakilanlan. Akala ko iniwan na siya ng mga magulang ng bata noong bata pa siya, kaya inampun ko siya. Matapos makinig sa paliwanag ni Kennedy, hindi napigilan ni Maisie na maawa ng maawa sa sanggol, na humadjadjak sa kanyang mga bisig. Siya ay iniwan ng kanyang mga magulang noong siya ay napakabata. Iniunat ni Maisie ang kanyang daliri at bahagyang sinundot ang kanyang maliit na pisngi. Sa sandaling inabot ng sanggol at hinawakan ang kanyang daliri, natunaw ang puso ni Maisie. Ngumiti si Kennedy. Ang batang ito ay napakakaibig-ibig, hindi ba? Oo, si Daisy ay isang iyakin noong siya ay kaedad niya, ngunit ang batang ito ay talagang mahilig tumawa. Nag-iisip ng kung ano, nagtanong si Maisie, nabigyan mo na ba siya ng pangalan? Natigilan si Kennedy. Hindi pa. Magiliw na tiningnan ni Maisie ang sanggol sa kanyang mga bisig at iminungkahi, dahil napakaganda ng ngiti niya, tawagin na lang natin siyang Safi, short for Sapphire. Ang ganda pa nga kapag isinama ito sa iyong apelyido, Uncle Kennedy. Umiling si Kennedy, Sapphire Fanan, maganda iyan. Siya nga pala, Uncle Kennedy, may naalala si Maisie, ikaw na lang ba ang nag-aalaga sa batang ito kamakailan? Sasagutin na sana ni Kennedy ang tanong ng may lumabas na babae sa labas ng pinto na may dalang 2 supot ng baby products. Ang hindi inaasahan ni Maisie ay si Samantha pala talaga ang babaeng dumating sa pinto. Isang ngiti lang ang binigay ni Samantha nang makita si Maisie. Natutuwa akong makita ka, Miss Vanderbilt. Napasulyap si Maisie kay Kennedy at saka tumingin kay Samantha, na naglalakad palapit sa kanya. Tita Samantha, ikaw. Kinuha ni Kennedy ang baby products na dala ni Samantha. Pasensya na kung abala ka ulit. Walang anuman. Napatingin ulit si Samantha kay Maisie. Si Mr. Fanan ay walang karanasan sa pag-aalaga ng isang bata, kaya hiniling niya sa akin na alagaan ang sanggol sa ngalan niya sa mga araw na ito. Kaya ganyan. Lalong lumakas ang ngisi ni Maisie, at iniabot niya ang sanggol sa kanyang mga bisig kay Samantha. Hinawakan ni Samantha ang sanggol sa kanyang mga bisig at gumawa ng mga cute na ekspresyon sa sanggol ng buong pagmamahal na nagbibigay aliw sa sanggol. At ang sanggol ay nagsimulang humadjadjak muli, ang kanyang mga tawa ay lubhang nakakahawa. Kabanata 877. Hindi ko lang maintindihan kung ano ang iniisip ng mga magulang ng batang ito. Talagang napagpasyahan nilang iwanan ang napakagandang bata. Bulong ni Samantha. Sa titig ni Samantha habang nakatitig sa bata, kitang-kita ni Maisie na mahal niya ang mga bata. Naisip ni Maisie ang sanggol na dinadala niya 3 taon na ang nakakaraan. Kung hindi nawala ang bata sa aksidente noon, dapat mga 2 taon na ito ngayon. Iniligpit ni Kennedy ang mga produkto ng sanggol at pumunta sa kusina. Wala pa yata sa inyo ang nag-lunch. Magluluto ako ng kung ano-ano. Sina Maisie at Samantha ay nag-aasaran at nakikipaglaro sa sanggol na magkasama. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang magbigay ang sanggol ng mga pahiwatig, na nagpapahiwatig na siya ay nagugutom, kaya't nagtimpla si Samantha ng gatas na formula ng sanggol. Kung tutusin, ni isa sa kanila ay walang gatas na ipapakain sa kanya. Nang makitang sinisipsip ng sanggol ang gatas mula sa bote, napangiti si Maisie. Alam mo ba kung ano ang kalagayan ni Francisco kamakailan? Tanong bigla ni Samantha kay Maisie. Huminto si Maisie ng ilang segundo at sumagot, hindi ako sigurado, pero, nabalitaan kong ikakasal na siya. Medyo natarante si Samantha at natawa. Talaga, hindi alam ni Maisie ang sasabihin. Ibibigay ko kay Maisie ang aking basbas kung gusto niyang pakasalan si Francisco ng taos puso, ngunit natatakot ako na ang layunin sa likod ng kasal ay hindi kasing simple ng tila. Higit pa rito, minsan ay nakipagsabuatan siya kay Tony at nabulabog ang plano ni Nolan, at muntik nang maghirap si Seyday dahil sa kanila.
Palagi kong nararamdaman na ayaw ni Maisie na mamuhay ng mapayapa. Ano ang pagkatao ng babae? Para kay Samantha, na walang alam, natural lang sa kanya na matuwa bilang ina nang malaman niyang ikakasal na ang kanyang anak. Bumaba ang tingin ni Maisie at ngumiti. Malalaman mo kapag nakilala mo siya ng personal. Madilim ang kalangitan sa gabi, at malamig at mapanglo ang neon light district ng lungsod. Ang nag-iisang dim na street lamp na nakatayo sa intersection ng eskinita sa loob ng mga dekada ang nagpapaliwanag sa paligid nito ng dilaw, at ang natitirang bahagi ng lugar ay itim na itim. Lumabas si Katrina sa eskinita. Matapos lumipat sa kanyang orihinal na apartment, umupo siya ng mas murang apartment sa paligid ng lugar. Nawalan din siya ng trabahong may malaking sweldo sa Glitz, kaya maaari na lang siyang magtrabaho ng mga night shift sa malapit na convenience store. Kalalabas lang niya sa eskinita at saglit na tumingin sa phone niya. Isang tili na dulot ng biglang preno ng isang sasakyan ang tumagos sa malamig na hangin. Sinundan pa ito ng malakas na impact na naging sanhi ng pag-alarm ng mga sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada. Binuksan ng kalapit na residente ang mga ilaw at dumungaw sa bintana para mas maunawaan kung ano ang nangyayari nang makita niya ang isang sasakyan na humaharurot sa intersection habang may bahid ng dugo ang lupa, at doon niya nakita ang babae. Mabilis na isinara ng mga pulis ang eksena. Ang residenteng nakasaksi sa aksidente ay ang tumawag sa pulisya. Nakipagtulungan siya sa pulisya sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng impormasyon na alam niya sa buong investigasyon. Labis din siyang natakot sa eksena. Nakarinig ako ng malakas na ingay, at tumunog ang mga alarm ng ilang sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada, at napakalakas nito. Nang bumangon ako at sumilip sa bintana, nakita ko ang isang sasakyan na nakatakas sa eksena matapos makabangga ng isang tao. Pinabayaan ng pulis ang testigo matapos magtanong ng ilang katanungan. Ang katawan ni Katrina ay inilagay sa isang body bag, dinala sa van ng coroner, at dinala palayo sa pinangyarihan. Binuklat ni Officer Zaleski ang mga personal na gamit ni Katrina at nakita ang isang ID card sa kanyang handbag. Katrina Zalensky. Kumunat ang noo ni Officer Zaleski. Bakit parang pamilyar ang pangalan na ito? He then went through her phone. Basag-basag na ang screen nito pero gumagana pa rin at iniabot sa subordinate niya. Humingi ng isang tao mula sa tech department upang i-crack ang passcode, kunin ang lahat ng kanyang mga talaan ng tawag sa lalong madaling panahon, at makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Alas 2:30 ng umaga, si Barbara ay nagising sa isang tawag sa telepono. Kinapa niya ang kanyang telepono at sinagot ang tawag ng hindi man lang tinitingnan ang caller's ID. Hating gabi na. Anong problema? May sinabi ang kabilang partido kay Barbara na nagpagising sa kanya sa isang iglap. Sa punerarya ng ospital, nagmamadaling lumapit si Barbara at nakita niya ang isang doktor at 3 pulis na nakatayo sa labas sa koridor. Nilinggan siya ni Officer Zaleski. Naglakad siya papunta sa kanila at nagtanong, "Katrina, siya ba?" Sumagot si Officer Zaleski, "Ikaw si Miss Chase." Namatay si Miss Zalensky sa isang aksidente sa sasakyan. Kasalukuyan naming iniimbestigahan ang salarin na nakatakas sa eksena. Kabanata 878. Panay ang tingin ni Barbara sa pintuan ng morgue. Walang pumapasok sa kanyang isipan, at dahan-daang nagsara ang kanyang mga labi pagkaraan ng mahabang panahon. Impossible ito. Hindi siya makapaniwala sa lahat. Patay na si Katrina. Ngunit paanong ang isang babaeng kasing tuso at pakana niya ay namatay ng ganoon? Tinitigan siya ni Officer Zaleski. "Miss Chase, gusto mo bang i-cross-check ang katawan niya?" Hindi nagsalita si Barbara. Sinundan niya si Officer Zaleski sa morgue at huminto sa harap mismo ng refrigerated storage cabinet kung saan nakaimbak ang mga bangkay. Binuksan ni Officer Zaleski ang freezer #16 at ang babaeng nakahiga sa loob ay si Katrina nga. Ang pagtataka sa mga mata ni Barbara ay unti-unting napalitan ng pagkalumbay. Napakagat siya ng labi, hindi alam kung ano ang sasabihin at mararamdaman sa ngayon. Pagkaraan ng mahabang panahon, nahihirapan siyang nagsabi, "Ipapaalam ko ito sa aking ama." Hindi alam ni Maisie ang aksidenteng pagkamatay ni Katrina hanggang makalipas ang 2 araw, at si Nolan ang nagbalita sa kanya. Bigla lang, pati si Maisie ay nabigla. Kung tutusin, si Katrina ay itinuturing na isang taong kilala at nakilala niya ngunit hindi masyadong pamilyar. Binuklat ni Nolan ang magazine at humigop ng kape. Ang buhay ay maaaring magwakas sa isang kisap lamang ng mata, at walang sino man ang makapaghuhula kung ano ang mangyayari bukas. Ibinaba ni Maisie ang tingin at mukha. Sa totoo lang, medyo nabalisa siya nang marinig niya ang balita,
alam niyang may buhay na tao ang lumingon sa isang malamig na bangkay ng biglaan. Hindi niya maiwasang isipin ang ama at si Cherry. Ibinaba niya ang kanyang mga pilak. Habi, dalhin mo ako sa puntod ng tatay ko at ni Cherry kapag may oras ka. Huminto si Nolan sa gitna ng pagliko ng pahina, itinaas ang ulo, at tinitigan siya. Sa Sky High Condo, ilang beses tumunog ang doorbell bago ibinaba ni Barbara ang baso ng alak, tumayo, at nauntog sa pinto para buksan ito. Pagkabukas pa lang ng pinto, ang unang bumalat sa butas ng ilong ni Helios ay ang malakas na amoy ng alak na nagmumula sa kanyang katawan at sa silid. Tinitigan siya ni Barbara. Ikaw. Pagkatapos ay tumalikod siya, naglakad pabalik sa silid, at umupo sa sahig sa tabi ng sopa. May isang bote ng red wine na malapit na sa ibaba na nakaupo sa mesa, hindi natanggal ang mga kurtina, at ang ilaw sa silid ay madilim. Lumapit si Helios sa bintana at binuksan ang mga kurtina. Dahil sa nakakasilaw na sikat ng araw, itinaas ni Barbara ang kanyang kamay upang harangan ito ng hindi namamalayan. Umiinom ka na naman. Huminto si Helios sa harapan niya at hinaranggan ng ilaw. Tumayo siya laban sa liwanag, at ang mga anino sa kanyang mukha ay nagpangyari sa kanyang mga facial features na mas magmukhang three-dimensional. Naiinis ako. Inangat ni Barbara ang kanyang ulo, humigop mula sa baso ng alak sa kanyang kamay, at ngumiti ng tulala. Patay na ang taong kinaiinisan ko. Ito ba ay isang magandang bagay o hindi? Alam na alam ni Helios kung sino ang tinutukoy niya. Tumalikod siya, umupo sa couch, at kinuha ang wine glass mula sa kanya. Tumigil ka na sa pag-inom. Ibinuhos niya ang alak sa baso sa basurahan. Tinagilid ni Barbara ang kanyang ulo, tinitigan siya ng masama, at biglang tumawa. Nag-aalala ka ba sa akin? Inilapag ni Helios ang baso sa mesa at hindi sumagot. Lumingon si Barbara sa kanyang gilid, ipinatong ang kanyang siko sa sopa, at isinandal ang kanyang ulo sa kanyang palad. Alam mo ba, kahit na hindi ko talaga gusto si Katrina, medyo nalungkot pa rin ako nang malaman kong namatay siya. Itinagilid ni Helios ang kanyang ulo, at ang kanyang tingin ay nakatuon sa bahagyang namumula nitong pisngi. Mukha siyang lasing madalas pero matino din paminsan-minsan, at medyo malabo ngunit. Matalas din minsan ang mga mata niya, kaya medyo nalilito siya kung lasing ba siya o hindi. Marami na namang sinabi sa kanya si Barbara sa pagkakataong ito, at tahimik na nakinig si Helios nang hindi naaabala tulad noong isang gabi. Si Barbara lang siguro ang nagsalita sa buong usapan. Kaya naman, bigla siyang napatingin sa kanya. Bakit hindi ka nagsasalita? Palay-patlipat ang mga mata ni Helios. Nakikinig ako sa iyo. Hindi, kailangan mo rin akong kausapin. Tumayo si Barbara mula sa sahig. Maayos na ang pakiramdam niya nang siya ay nakaupo, ngunit agad siyang naabutan ng pagkahilo nang siya ay tumayo, kaya't siya ay sumuray-suray, natapilok, at nahulog sa kanyang mga bisig. Kabanata 899. Sinalo siya ni Helios nang hindi namamalayan, ngunit ito ay parang isang yakap. Nakapatong ang mga pisngi ni Barbara sa malapad nitong balikat, at ang malambot nitong buhok ay humahaplos sa kanyang leeg. Napaupo siya ng matigas habang gamulong ang kanyang Adam's apple bago itinaas ang kamay para idiin ang ulo nito na kumikiliti sa kanyang leeg pababa. Sa isang kisap mata, naramdaman niya ang biglaang pagdiin sa kanyang itaas na katawan at napagtantong nakatulog si Barbara na nakatagilid ang ulo at nakapatong sa balikat at leeg nito. Ang kanyang mababaw na hininga ay marahang dumampi sa kanyang leeg, at isang kakaibang pakiramdam ang tila nakatagpo sa kanyang puso. Walang magawa siyang bamantong hininga, binuhat si Barbara ng paalang, dinala sa kwarto, inihiga sa kama, at inilagay ang kumot para sa kanya. Tumayo siya sandali sa tabi ng kama bago tahimik na umalis. Ipinarada ni Nina ang sasakyan sa gilid na pasukan ng Sky High Condo, itinaas ang rearview mirror, at tumingin kay Helios nang makapasok ito sa sasakyan. Mr. Boucher, okay lang ba si Miss Chase? Alam ni Nina na si Barbara ang babaeng natsismas kasama ni Helios ilang araw na ang nakakaraan, hindi pa banggitin na naghanap si Helios ng kanyang matutuluyan at binisita pa siya. Kaya, hindi dapat ganoon kasimple ang kanilang relasyon. Matagal nang nalampasan ni Helios ang edad ng isang idolo, at ang kanyang mga tagahanga ay sama-samang hinimok siya na magpakasal ng maraming beses, kaya kahit na ipahayag ni Helios na siya ay nasa isang relasyon, karamihan sa kanyang mga tagahanga ay pipiliin pa rin na bigyan siya ng kanilang mga pagpapala. Maayos siya. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nag-scroll sa kanyang telepono, para lamang makita ang press na inilabas ng pulis ilang minuto lang ang nakalipas. In-upload din ng mga pulis ang surveillance video na nagpakita ng pananakit at pagkamatay ni Katrina noong gabing iyon.
Sa video, huminto ng ilang segundo ang sasakyan matapos masagasaan si Katrina at saka nagpagulong-gulong sa katawan sa pagtakas nito. Ang pagkakakilanlan ng salarin ay kumalat sa buong internet, at ito ay isang sospek na sangkot sa isang paglabag at pagpasok na insidente na naganap sa Asperia 4 na taon na ang nakakaraan. Bahagyang damilat si Helios, pakiramdam niya ay hindi kasing simple ng hitsura nito ang aksidente ni Katrina. Sa ospital, matapos dumaan sa obstetric examination, lumabas si Maisie sa medical room at nakitang ang ginagawa lang ni Francisco ay ang pagtingin sa kanyang telepono at hindi siya pinapansin sa lahat ng ito. Natural, bahagyang lumabo ang ekspresyon niya. Kapag ang ibang mga asawa ay pumunta sa maternity check-up kasama ang kanilang mga asawa, mananatili sila sa kanilang tabi sa buong proseso. Samantala, ang aking asawa ay tila ayaw na malaman ng iba ang tungkol sa aming relasyon. Kinagat niya ang kanyang labi, lumapit sa kanya, at hinimas ang kanyang tiyan. Francisco, sinabi ng doktor na ang sanggol na ito ay magiging isang lalaki. Nag-swipe si Francisco ng kanyang daliri sa screen ng kanyang cellphone, itinaas ang kanyang tingin, at sumulyap doon. Ano naman kung lalaki o babae? May kinalaman ba ito sa akin? Gusto niyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Maisie. Pero anak mo rin ito, Francisco. Matitiis mo bang panoorin ang anak na ipinanganak na walang pagmamahal ng ama? Inalis ni Francisco ang kamay nito mula sa pagkakahawak sa kanya, tinanggalan ng alikabok ang manggas na nahawakan niya, at walang ekspresyong sinabi, hindi kita ginalaw ng gabing iyon, at alam ko iyon. Huwag mong isipin na papakasalan talaga kita dahil lamang sa gumamit ka ng kasuklam-suklam na paraan ng paglalagay sa aking inumin at paninirang puri sa akin. Pagtingin sa medyo maputlang mukha ni Maisie ay napangisi siya. Dahil sinasabi mo na anak ko iyon, kailangan naming i-verify ito bago ka makabuo ng pahayag na iyon. Kumaibat ang mga balikat ni Maisie, at ibinaba niya ang ulo at titig para lang matakpan ang gulat na nararamdaman. Maya-maya, nagtanong siya, kung gayon, tatrituhan mo ba siya ng mabuti kung mapapatunayan ko na sa iyo ang sanggol? Kumunat ang noo ni Francisco. Mas mabuti kung hindi ko anak. At least hindi ko na siya kailangang pakasalan kung ganoon, pero kapag sinabi niya na, medyo nag-aalala talaga siya. Paano kung akin na talaga? Ngunit paano ito magiging posible? Paanong wala akong maalalang hinawakan siya ng gabing iyon? Inilihis niya ang kanyang ulo ng walang pasensya. Pag-usapan na lang natin pagkatapos ng test. Tumalikod na siya at umalis nang hindi na hinintay si Maisie. Nakatayo doon ng huli, nakatitig sa kanyang likuran at kinuyam ang mga kamay nito. Biglang tumunog ang cellphone ni Maisie, at mas lalong nanlumo ang tingin niya nang makita ang caller's ID. Kabanata 900, Miss Hannigan, may ginagawa ako para sa iyo para sa kapakanan ni Mr. Grant. Gayunpaman, si Mr. Grant ay nasa bilangguan ngayon, at tinulungan kitang malutas ang iyong problema sa pamamagitan ng pagpatay ng isang tao. Napangisi tuloy ang lalaki. Ngayon ay hinahanap na ako ng mga pulis sa lahat ng dako, at kailangan kong umalis sa Baseburg, ngunit kailangan ko ng pera para magawa iyon. Matamlay na sagot ni Maisie, hindi pa ba kita binigyan ng $500,000? Miss Hannigan, paano magiging sapat ang $500,000? Binigyan ka ni Mr. Grant ng mahigit $500,000 noon, di ba? At saka, kung mahuli ako ng pulis, 10 hanggang 20 taon lang akong makulong. Pero iba ka, ikaw ang may pakana ng pagpatay na ito, at huwag nating kalimutan ang iyong titulo bilang magiging manugang ng butchers. Masama kung ito ang makakasira sa kinabukasan mo. Naunawaan ni Maisie ang pinagbabatayan ng mga salita ng lalaki at nanginginig sa galit. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na ang lahat ay magwawakas pagkatapos makakuha ng isang tao upang malutas ang problema na siya ay nagkaroon sa simula. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na nakakuha siya ng tulong mula sa isa pang problemadong tao. Babayaran kita ng isa pang $500,000, pero mas mabuting itikom mo ang iyong bibig. Kung hindi, sasabihin ko ang aking ninong na hanapin ka kapag nakalabas na siya sa kulungan. Pumunta si Samantha para bumili ng milk powder sa baby product section ng mall gamit ang stroller. Pagkabili ng milk powder na kailangan niya ay nakita niya si Eugene na bumaba ng sasakyan pagkalabas niya ng mall. Sinulyapan niya si Eugene at hindi nagsalita. May itatanong sana sa kanya si Eugene pero may nakita siyang ilang buwang gulang na sanggol sa stroller na itinutulak niya at nagtatakang nagtanong, Samantha, kaninong anak? Hindi ba siya kaibig-ibig? Ngumiti si Samantha sa kanya at hindi nakasagot ng diretsyo sa tanong niya. Tumayo si Eugene sa harap ng stroller.
Hindi ito maaaring maging anak mo. Napakunot ang noo ni Samantha ng ilang segundo. Mr. Boucher, kung wala ka nang gusto pang sabihin, I'll take my leave na. Samantha, pinigilan siya ni Eugene sa pag-alis. Uuwi ka ba para sa isang maikling pagbisita sa loob ng ilang araw? Ikakasal na si Francisco sa susunod na taon, at kasalukuyang buntis din ang kanyang fiancé. Nagtataka si Samantha, ngunit agad niyang ibinaba ang tingin matapos mag-isip ng kung ano-ano. Ang galing, malapit ka nang maging lolo. Babalik ako at titingnan kapag may oras ako. Itinulak niya ang stroller at nilagpasan si Eugene nang hindi man lang lumilingon. Pinagmasdan siya ni Eugene na pumasok sa kotse at umalis, nakaramdam siya ng pagkabalisa dahil na-miss niya ang oras na nasa tabi pa niya ito. Siya ang hindi marunong magmahal sa kanya, at ito ang tuluyang sum-ire sa kanyang masayang pamilya at kasal. Pagkalipas ng 2 araw, dinala ni Nolan si Maisie sa sementeryo. Ang kanyang ama, si Stephen, ay inilibing sa tabi ng puntod ng kanyang ina, at ang lapida ni Cherry ay matatagpuan din malapit sa kanila. Sumama din sa kanila si Quincy para bisitahin ang kapatid niya. May dala siyang bouquet of white daisies, at pagkatapos ay inilagay niya sa harap ng lapida ni Cherry, at tumayo doon ng matagal. Dahan-daang tumayo si Maisie at tumingin kay Nolan. Salamat sa pag-aayos ng libing ng aking ama sa ngalan ko noon. Niyakap ni Nolan ang kanyang mga balikat at inakbayan siya. Ako ang kanyang manugang, kaya iyon ay isang bagay na dapat kong gawin din. Bumaba ang tingin ni Maisie at tumabi sa kanya. Tinatangay ng malamig na simoy ng taglagas ang mga lantang dahon sa mga sanga. Ang mga dahon ay lumilipad na parang balahibo at tuluyang damapo sa lapida. Habang pauwi na sila, nakatanggap si Maisie ng tawag mula kay Barbara, na naghihintay sa kanya sa Seoul. Ipinarada ni Quincy ang sasakyan sa entrance ng Seoul, at nang bubuksan na sana ni Maisie ang pinto at lalabas ng sasakyan, hinayla siya ni Nolan paatras at hinalikan siya ng bahagya sa pagitan ng kanyang mga kilay. Susunduan kita pagkatapos ng trabaho. Sige, nakangiting lumabas ng sasakyan si Maisie at pinanood ang pag-alis ng sasakyan bago pumasok sa kumpanya. Pagharap ni Maisie sa pintuan, nakaupo na si Barbara sa kanyang opisina at naghihintay sa kanya. Sa wakas nakalabas ka na sa apartment mo. Napasapaw si Barbara sa kanyang noo. Dapat alam mo ang tungkol sa nangyari kay Katrina. Umupo si Maisie sa couch sa tapat ni Barbara. Oo, alam ko. Medyo nakakabigla.